Breaking news! Magugulat ka dito. Pangulong Bongbong Marcos, viral ngayon matapos mapa-oo ang pinakamakapangyarihang bansa na palakasin ang puwersa ng militar dito sa bansa. Ito pa mga kababayan, $500 million taon-taon ang ibibigay sa loob ng 5 taon na may kabuuang $2.5 billion para sa Armed Forces Modernization Project. Grabe, nakakalula ang mga balak na armas na pangdagat, panghimpapawid at panglupa na bibilhin ng AFP para sa proyektong ito. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Nangako ang United States na tataas ang suporta nito para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa kauna-unahang 3+3 ministerial meeting sa pagitan ng Security, Defense at Foreign Affairs agencies ng dalawang bansa. Ang 3+3 ay ginanap sa Washington DC noong April 12 kasama ang Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Secretary of National Defense Gibo Teodoro at National Security Advisor Eduardo M. Año na kumakatawan sa Pilipinas. Ang kinakatawan ng panig naman ng Amerika sa kabilang banda ay sina Secretary of State Antony Blinken, Secretary of Defense Lloyd Austin III at National Security Advisor Jake Sullivan. Binigyang diin ng mga partido ang kanilang determinasyon na dagdagan ang suporta ng Amerika para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang mapabuti ang interoperability at upang makamit ang mga bahaging layunin sa seguridad. Muli ring pinagtibay ng mga ahensya ang magkabahaging pananaw ng Manila at Washington DC sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific, at tinalakay ang mga paraan upang palalimin pa ang koordinasyon sa mga ibinahaging hamon sa South China Sea, kabilang ang paulit-ulit na panliligalig sa mga legal na operasyon ng Pilipinas ng mga People's Republic of China. Inulit ni Blinken, Austin at Sullivan ang ironclad commitment sa US-Philippine Alliance at inalala ang 1951 Mutual Defense Treaty ay umaabot sa mga armadong pag-atake sa mga armadong puwersa, pampublikong sasakyang panghimpapawid o sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas, kabilang ang mga Coast Guard nito saan man sa South China Sea. Ang partido ay higit na nagpasya na galugarin ang mga karagdagang pagkakataon upang palakasin ang pandaigdigang suporta para sa pagpapataguyod ng international na batas ng dagat. Binanggit din ni Austin sa isang hiwalay na pahayag na ang kahilingan ng budget para sa piskal na taong 2025 ni Biden ay humingi din ng $128 billion para ponduhan ang 36 na proyektong pang-infrastruktura sa mga site ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa Pilipinas, higit sa doble na halagang pamumuhunan na sa Amerika sa mga site na iyon. Nitong Biyernes lamang, inulit ni Department of Defense Secretary Gibo Teodoro ang kanilang pagpapahalaga sa patuloy na suporta ng gobyerno sa US sa pagpapatuloy ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Noong April 5, 2024, binisita ni US Secretary of Air Force Frank Kendall III ang Department of Defense Headquarters at nakipagpulong kay Department of Defense Secretary Erenio Espino at tinalakay ang lumalalim na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Binanggit ni Espino ang pagdating ng C-130 aircraft na nakuha mula sa Lockheed Martin sa pamamagitan ng Foreign Military Financing Program na sumusuporta sa humanitarian at disaster response operation ng Armed Forces of the Philippines at nagpapatibay sa cargo airlift fleet operations ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi ni Defense Spokesperson Arsenio Andolong na kinilala rin ni Espino ang suporta ng US Congress sa paglalaan ng $109 million para sa pagpapatupad ng mga proyekto ng EDCA. Ani ni Andolong, tinalakay daw ng dalawang opisyal ng seguridad ang nalalapit na pagsasagawa ng exercise balikatan na nagpapalakas sa interoperability ng sandatahang lakas ng dalawang bansa. Gayon din ang pagpapahusay sa mga operasyon ng panlabas na pagtatanggol ng AFP.
Ang pag-ulit ngayong taon ng balikatan ay ang pinakamalaking ehersisyo hanggang sa kasalukuyan, kasama na ang partisipasyon na mahigit kumulang 11,000 US troops at 5,000 Filipino troops, habang 14 countries ang sasali bilang observer. Gayon din, muling pinagtibay ng dalawang opisyal ang pangako ng Pilipinas at Amerika na suportahan at pananatilihin ang international rules-based order sa West Philippine Sea. Speaking of balikatan exercise, mga kababayan, pinag-aaralan din ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang posibilidad na payagan ang pwersang militar ng Japan na sumali sa balikatan exercise sa susunod na taon sa pagitan ng Pilipinas at US, kasunod ang matagumpay na Philippines-US-Japan Trilateral Summit sa Washington, D.C. Sa panayam sa kanya ng mga miyembro ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, sinabi ni Pangulong Marcos na wala siyang nakikitang dahilan para hindi isama ang mga Hapon sa balikatan exercise na tradisyonal na ginaganap sa pagitan ng Pilipinas at mga militar ng USA. Sinabi ni PBBM na ang pagsasama ng Japan sa mga pagsasanay sa militar ay isang magandang hakbang para sa Pilipinas dahil mas magiging madali para sa bansa na magtulungan, mag-coordinate at tumuon sa mga lugar kung saan ang mga problema at mapakinabangan ang mga mapagkukunan. Idinagdag niya ang paglahok ng Japan sa balikatan exercise ay mananatili rin daw sa kapayapaan at katatagan, kalayaan at paglalayag sa susunod na buo at ganap at patuloy na panantunan ng international na batas, particular ang United Nations Convention on Law of the Sea. Nang tanungin ang Pangulo ng mga media kung posibleng maisama ang pwersa ng Hapon sa 2025 exercise, sinabi ni Pangulong Marcos na kailangang tapusin muna ng Pilipinas at US ang balikatan exercise ngayong taon bago magdesisyon sa usapan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang balikatan exercise na papasukan natin ngayon ay ang pinakamalaking exercise na naranasan natin. Ang pinakakomplikado at ito ay nakatouch sa mga lugar na hindi pa talaga natin kinakaharap, particular ang cybersecurity, command and control. Good afternoon, Mr. President. I'm Joanna Balyaran from GG Press. Sir, my question is about Japan and the Reciprocal Access Agreement. So, when will the Philippines and Japan sign the agreement? And can you please give us a time frame? For For the RAA, sir. the RAA, the Reciprocal Access Agreement with Japan. the reciprocal. Yeah, we're working on that. Yes, we are. Malapit na. Sorry, that will be coming soon. We spoke about it again with Prime Minister Kishida when I was in Washington. There aren't any real conflicts in principle. It's just a question of getting the language down and defining precisely how it's going to work, the logistical systems and how that's going to work. But it should not take very much longer. I think we're very close to completion on that. Okay, sir.